Nanay, ibinigay ko sa aking biyenan ang bahay mo. Akala ko mamamatay ka na. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ng aking anak na tila simple lamang, parang nagkokomento tungkol sa panahon o humihingi ng isang basong tubig. Ngunit para sa akin, nakahiga pa rin sa higaan ng ospital na may mahinang katawan at isip na sumusubok intindihin kung nasaan ako. Ang mga salitang iyon ay parang suntok sa dibdib. Kagigising ko lang mula sa 6 na buwang koma. 6 na buwan kung saan ang aking katawan ay nagpahinga, ngunit ang aking kaluluwa, hindi ko alam kung nasaan. At ang unang sinabi sa akin ng nag-iisa kong anak ay hindi, "Salamat sa Diyos at buhay ka." Hindi rin, "Nanay, takot akong mawala ka." Hindi, sinabi niya na ibinigay niya ang aking bahay, ang bahay na binuo ko gamit ang sarili kong mga kamay, gamit ang aking pawis, gamit ang aking mga taon ng pagtatrabaho, sa kanyang biyenan dahil akala niya ay mamamatay na ako. Ang pangalan ko ay Aling Emily Parker. Ako ay 60 taong gulang at ito ang aking kwento. Ipinanganak ako sa isang maliit na bayan sa timog ng Maynila. Ang aking ina ay nagtatahi ng mga damit para sa mga kababaihan sa simbahan at ang aking ama ay nagtatrabaho sa konstruksyon. Wala kami masyadong ari-arian, ngunit may dignidad kami. Palaging sinasabi ng aking ina, "Emily, huwag kang hihingi ng kahit anong hindi mo kayang kitain gamit ang sarili mong mga kamay." Dinala ko ang aral na iyon sa buong buhay ko. Sa edad na 22, pinakasalan ko si David. Isa siyang mason, tapat at masipag. Dumating si Michael 2 taon pagkatapos. Naaalala ko ang araw ng kanyang kapanganakan na parang kahapon lang. Isang Enero umaga, malamig na may hamog na bumabalot sa mga lansangan. Hawak ko ang sanggol na iyon sa aking mga braso at naisip, bibigyan kita ng lahat ng hindi ko kailanman nagkaroon. At ginawa ko. Namatay si David nang si Michael ay 8 taong gulang pa lamang. Isang aksidente sa trabaho, isang bigaang nahulog. Wala siyang pagkakataon. Naiwan akong balo, nag-iisa kasama ang isang maliit na bata at walang ni isang sentimo na naipon. Ngunit hindi ako sumuko. Nagsimula akong maglinis ng mga bahay. Nang maglaon, natuto akong magluto ng mga pagkaing pang-catering at nagsimulang magbenta ng mga homemade tea at kasero sa mga party sa kapitbahayan. Unti-unti nakalikom ako ng pera. Iniipon ko ang bawat piso. Hindi ako kailanman bumili ng kahit anong para sa aking sarili na hindi mahalaga. Ang aking mga damit ay pareho sa loob ng maraming taon. Ang aking mga sapatos ay tinahi. Lahat ay para kay Michael. Binayaran ko ang kanyang paaralan, ang kanyang mga uniforme, ang kanyang mga libro, ang kanyang mga field trip. Nang gusto niyang mag-aral ng business administration sa universidad, sumang-ayon ako kahit alam kong nangangahulugan iyon ng mas maraming trabaho. Naglilinis ako ng mga bahay sa umaga, nagbebenta ng pagkain sa hapon, at sa gabi, nagpaplansa ako ng damit ng ibang tao. Si Michael ang lahat sa akin. Siya ay matalino, magalang. Palaging nagkokomento ang mga tao sa kapitbahayan, "Napakaswerte mo, Emily. Ang anak mo ay isang mabuting binata." At naniwala ako rito. Sa edad na 32, nagtapos si Michael. Nakakuha siya ng magandang trabaho sa isang accounting firm. Naaalala ko nang umuwi siya na may dalang balita. Mahigpit niya akong niyakap at sinabi, "Nanay, oras ko naman ngayon para alagaan ka." Umiyak ako noong araw na iyon. Umiyak ako dahil sa ginhawa, sa saya, sa naipong pagod. Ngunit umiyak din ako dahil sa kaibuturan ng aking puso. Alam kong naibigay ko na ang lahat ng mayroon ako, at sa wakas ay makakapahinga na ako. Ito ay sa panahong iyon nang binili ko ang aking bahay. Hindi ito malaki. Hindi ito maluho, ngunit ito ay akin. Nasa isang tahimik na kalye ito sa Oak Creek, malapit sa kung saan ako lumaki. Mayroon itong 2 silid-tulugan, isang maliit na sala, at isang kusina na kasya ang isang kahoy na mesa na pininturahan ko mismo. Sa likod, may bakuran na may puno ng mansanas na namumunga taon-taon. Mahal na mahal ko ang punong iyon ng mansanas. Tuwing umaga, umiinom ako ng kape na nakaupo sa pasyo at tinitingnan ang punong iyon. Ang amoy ng mansanas na nahahaluan ng sariwang hangin sa umaga ay nagpaparamdam sa akin na sulit ang lahat. Nagustuhan din ni Michael ang bahay. Binibisita niya ako tuwing weekend. Nagdadala siya ng mga pastry. Umupo kami sa kusina at nagkwentuhan. Kinuwento niya sa akin ang tungkol sa trabaho,
tungkol sa kanyang mga kasamahan, tungkol sa buhay. Ito ay simple. Ito ay mabuti. Akala ko ito na ang aking nakamit, kapayapaan, isang tahanan, ang kasama ng aking anak. Sa edad na 35, nakilala ni Michael si Jessica. Ipinakilala niya sa akin isang linggo pagkatapos ng simbahan. Maganda si Jessica, maayos ang pananamit, may pininturahang kuko at palaging ayos ang buhok. Marami siyang ngiti, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. Napansin ko ito mula pa noong unang araw, ngunit wala akong sinabi dahil si Michael ay in love, at ako, bilang isang ina, ay gusto siyang maging masaya. Galing si Jessica sa isang middle class na pamilya. Ang kanyang ama ay may-ari ng isang hardware store, at ang kanyang ina ay isang retiradong guro. Nakatira sila sa isang mas malaking bahay kaysa sa akin sa isang mas magandang kapitbahayan. At hindi kailanman pinayagan ni Jessica na makalimutan ko iyon. Nang bumisita siya, tumingin siya sa paligid na parang nag-i-evaluate. Hinawakan niya ang webless gamit ang dulo ng kanyang mga daliri na parang natatakot na madumihan ang kanyang mga kamay. Minsan, habang naghahain ako ng kape, nagkomento siya, "Emily, hindi mo ba iniisip na medyo luma na ang bahay na ito? Karapat-dapat si Michael na tumira sa isang mas magandang lugar, hindi ba?" Umiti ako, ngunit sa loob ay may nasaktan. Pinakasalan ni Michael si Jessica 6 na buwan pagkatapos. Ang resepsyon ay sa bahay ng kanyang mga magulang. Tumulong ako magbayad ng isang bahagi nito kahit na halos hindi ko ito kaya dahil siya ang aking anak at palagi kong ginagawa ang lahat para sa aking anak. Pagkatapos ng kasal, umarkila sila ng isang maliit na apartment. Palaging nagrereklamo si Jessica. Sabi niya masikip ang lugar, na maingay ang kapitbahayan, na mas marami siyang karapatan. Nagsimulang magtrabaho si Michael ng mas mahabang oras. Umuwi siya na pagod, stress, ngunit tuwing tinatanong ko siya kung okay ang lahat, sinabi niya, "Itinayo ko lang ang aming kinabukasan, nanay." Lumipas ang mga taon. Hindi kailanman nagbuntis si Jessica. Hindi kami kailanman nag-usap tungkol dito, ngunit nakita ko ang kapaitan na lumalaki sa kanyang mga mata. Nagsimula siyang bumisita ng mas kaunti at kapag dumating siya, palagi siyang may matatalim na komento. "Emily, hindi ka ba napapagod magluto ng parehong pagkain? Ito ba ang parehong mantel mula 5 taon na ang nakakaraan?" Sabi ni Michael ayaw mong palitan ang mga lumang muebles na iyon. "Bakit ka ganoon ka-attached sa nakaraan?" Hindi ako kailanman sumagot. Umiti lang ako dahil natutunan ko sa buong buhay ko na ang ilang labanan ay hindi sulit ipaglaban. Si Michael din ay nagsimulang dumalaw ng mas kaunti, palaging may mga dahilan. Maraming trabaho, pagod, ngunit naintindihan ko, o hindi bababa sa sinubukan kong intindihin. Naalala ko ang isang hapon ng Setyembre mga 1.5 taon na ang nakalipas. Bumisita si Michael sa akin mag-isa. Umupo kami sa pasyo at tinitingnan ang puno ng mansanas. Mukha siyang malayo. "Nanay," sabi niya, "naisip mo na bang ibenta ang bahay na ito?" Nagulat ako. "Ibenta? Bakit?" Nagkibit balikat siya. "Hindi ko alam. Malaki na ang bahay para sa iyo mag-isa, at ang pera ay makakatulong sa iyo. Hindi ko alam para mabuhay ka ng mas maayos." Tiningnan ko siya, sinusubukang intindihin. "Michael, ang bahay na ito ang lahat ng mayroon ako. Dito naroroon ang aking mga alaala, ang aking mga taon ng pagtatrabaho. Wala na akong kailangan pa." Nananatili siyang tahimik sandali pagkatapos ay tumango, ngunit hindi siya mukhang kumbinsido. Ngayon, habang narito ako sa higaan ng ospital, naaalala ang araw na iyon, naiintindihan ko na nagpaplano na siya, at ako, na inosente, ay inakala lamang na isang pag-uusap lang ito. 7 buwan na ang nakakaraan nang magbago ang lahat. Nasa bahay ako, naghahanda ng tanghalian. Naramdaman kong nahihilo ako. Akala ko pagod lang. Kaya umupo ako sandali, ngunit lumala ang pagkahilo. Nagsimulang umikot ang silid. Lumabo ang aking paningin. Sinubukan kong tumayo, ngunit hindi sumunod ang aking mga binti. Nahulog ako. Ang huling naaalala ko ay ang malamig na sahig laban sa aking mukha at ang amoy ng mansanas na galing sa bakuran. Pagkatapos ay nagdilim ang lahat. Nang magising ako, nasa isang puting silid ako. Maliwanag na ilaw, amoy disinfektante, mga makinang tumutunog sa paligid ko. Hindi ko alam kung nasaan ako.
Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Isang nurse ang pumasok at, nang makita akong gising, umiti siya ng may ginhawa. Aling Emily, salamat sa Diyos. Tatawagan ko ang doktor. Tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Sinubukan kong magsalita, ngunit isang basag na bulong lang ang lumabas. Nasaan? Nasaan ako? Nasa ospital po, ma'am. Nagkaroon po kayo ng stroke. 6 na buwan po kayong nakoma. 6 na buwan. Kalahating taon ng buhay ko. Nawala. Ilang minuto pagkatapos, pumasok ang doktor. Sinuri niya ang aking vital signs. Nagtanong siya. Sumagot ako sa abot ng aking makakaya, ngunit nalilito pa rin ang aking ulo. Ipapatawag ko ang inyong anak, sabi ng nurse. Si Michael, napuno ng pag-asa ang aking puso. Siguro naguguluhan siya, nag-aalala. Siguro nagdurusa siya para sa akin. Dumating siya pagkatapos ng 2 oras. Pumasok siya sa silid kasama si Jessica. Impeccable siya, gaya ng dati. Mukhang pagod si Michael, ngunit hindi siya mukhang relieved. Mukha siyang naiinis. Umiti ako kahit mahina, kahit masakit. Michael, anak ko. Lumapit siya, ngunit hindi niya ako niyakap. Tumayo lang siya doon, nakakrus ang mga braso. Nanay, mabuti at nagising ka. Malamig, formal ang boses niya. Si Jessica ay nanatili malapit sa pinto, tinitingnan ang kanyang telepono. Sinubukan kong abutin ang aking kamay sa kanya, ngunit umatras si Michael at pagkatapos ay sinabi niya. Nanay, ibinigay ko ang bahay mo sa aking biyenan. Akala ko mamamatay ka na. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Tiningnan ko siya, naghihintay na maging masamang biro, ngunit seryoso ang kanyang mukha. Tiningnan ni Jessica ang kanyang telepono at kinumpleto ng kalmadong boses. Maghanap ka ng ibang matitirhan. May nabasag sa loob ko sa sandaling iyon. Hindi ito galit. Hindi ito kawalan ng pag-asa. Ito ay kalinawan. Tiningnan ko ang aking anak, ang batang binuhat ko sa aking mga braso, na pinakain ko, dinamitan, pinag-aral, at nakita ko ang isang estranghero. Wala akong sinabi. Pinikit ko lang ang aking mga mata at huminga ng malalim. At sa katahimikan na iyon, ginawa ko ang pinakamahalagang desisyon sa aking buhay. Hindi ako makikipagtalo. Hindi ako magmamakaawa. Hindi ako magpapakamababaw. Gagawin ko ang palagi kong ginagawa, lutasin ang lahat gamit ang sarili kong mga kamay. At sila, hindi pa nila alam kung ano ang darating. 3 araw pa ako sa ospital. 3 araw na ang mga nurse ay lumalabas at pumapasok, na ang mga doktor ay sumusuri sa aking vital signs, na ang pagkain ay walang lasa na dumating sa mga plastic tray. Ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga. Nasa ibang lugar ang aking isip. Nasa aking bahay ito, sa aking pasyo, sa ilalim ng lilim ng aking puno ng mansanas. Naisip ko kung paano ang mga bagay dati, bago si Jessica, bago naging isang taong hindi ko na nakikilala ang aking anak. At habang tinitingnan ko ang puting kisam ng silid ng ospital na iyon, pinayagan ko ang aking sarili na maalala. Naaalala ko ng iba pa ang lahat. Si Michael ay isang matamis na bata. Hindi ko ito sinasabi dahil lang sa anak ko siya. Sinasabi ko ito dahil totoo. Nang siya ay 5 taong gulang, gumigising siya ng maaga at pumupunta sa kusina habang naghahanda ako ng almusal. Umupo siya sa isang kahoy na upuan na nakabitin ang kanyang mga binti dahil hindi pa niya naaabot ang sahig at tiningnan ako ng malalaking madilim na mata. Nanay, pwede ba akong tumulong? Binigyan ko siya ng kahoy na kutsara at inihalo niya ang anumang niluluto ko. Beans, oatmeal, kahit ano. Hindi mahalaga. Ang mahalaga ay magkasama kami. Naaalala ko ang isang umaga ng Abril nang siya ay 6 na taong gulang. Dinala niya sa akin ang isang bulaklak na pinulot niya sa hardin ng kapitbahay. Ito ay isang kulay ubing ligaw na bulaklak, lahat ay gusot dahil masyado niyang naipit sa kanyang maliit na kamay. Para sa iyo, nanay, dahil ikaw ang pinakamaganda. Iningatan ko ang bulaklak na iyon sa pagitan ng mga pahina ng aking Biblia. Nasa akin pa rin ito, tuyo, marupok, ngunit naroon pa rin. Iyon ang Michael na kilala ko. Ang batang umiiyak kapag nakakita ng asong ligaw dahil gusto niyang iwi.
Ang batang yumayakap sa akin bago matulog at sinabi, "Nanay, paglaki ko, bibili ako ng malaking bahay para sa iyo." Hinaplos ko ang kanyang buhok at sinabi sa kanya, "Hindi ko kailangan ng malaking bahay, mahal ko. Kailangan ko lang na maging masaya ka." At ibig kong sabihin, namatay si David noong Agosto. Ang Agosto ay isang malupit na buwan. Mainit. Mabigat ang hangin. At noong taon na iyon ay mas masahol pa dahil gumuho ang aking mundo. Naaalala ko ang araw na kumatok sila sa pinto. Dalawang lalaki mula sa construction company kung saan nagtatrabaho si David ang maihawak ng kanilang mga hard hat sa kanilang mga kamay at nakayuko ang kanilang mga mata. Ma'am, nagkaroon ng aksidente. Hindi ko na gaanong maalala ang sinabi nila pagkatapos. Isang bagay tungkol sa isang biga, tungkol sa kapabayaan, tungkol sa pagiging instant, ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga. Patay na si David at nag-iisa ako na may 8 taong gulang na bata. Ang libing ay simple. Wala kaming pera para sa isang malaking pagdiriwang. Ilang bulaklak, isang simpleng kabaong, ang pari na nagsasabi ng mga salita na nawala sa hangin. Tahimik si Michael sa buong oras. Hindi siya umiyak. Hinawakan lang niya ang aking kamay ng mahigpit na parang natatakot na ako rin ay mawala. Nang gabing iyon, nang ihiga ko siya, sa wakas ay nagsalita siya. "Nanay, babalik ba si tatay?" Nabali ako. Nahiga ako sa tabi niya, niyakap siya ng mahigpit at umiyak. Umiyak ako ng lahat ng hindi ko kayang iyakan sa araw. At niyakap din niya ako ng kanyang manipis na maliliit na braso at sinabi sa akin, "Huwag kang umiyak, nanay. Aalagaan kita." 8 taon siya, 8 taong gulang at gusto na niya akong alagaan. At sumumpa ako sa sandaling iyon na gagawin ko ang lahat ng posible upang magkaroon siya ng mas mabuting buhay kaysa sa akin. Ang mga unang taon ay ang pinakamahirap. Nagtatrabaho ako mula alas 6 oras ng umaga hanggang alas 1:00 ng gabi. Naglilinis ako ng mga bahay sa mga kapitbahayan kung saan tinitingnan ako ng mga kababaihan ng may awa. Kawawa naman, sabi nila ang bata pa at balo na. Wala akong pakialam sa awa. Ang pakialam ko ay ang pera. Bawat pisong kinikita ko ay iniingatan ko sa isang cookie tin na nakatago sa ilalim ng aking kama. Ang tinaiyon ang aking kinabukasan. Ito ang edukasyon ni Michael. Ito ang aming pagkain. Ito ang lahat. Nag-aaral si Michael sa umaga at sa hapon ay nananatili siya sa kapitbahay, si Aling Tess. Siya ay isang matanda na, mabait, na hindi ako masyadong sinisingil para bantayan siya. Minsan, kapag dumating ako para sunduin siya, si Michael ay nagho-homework sa hapagkainan ni Aling Tess, napapalibutan ng mga kaldero at amoy ng sabaw ng manok. "Napakagaling na bata, Emily," sabi ni Aling Tess sa akin, "hindi siya kailanman nagbibigay ng problema." At totoo nga. Hindi kailanman nagbigay ng problema si Michael, hindi kailanman humingi ng mamahaling laruan, hindi kailanman nagreklamo na hindi kami makapunta sa mga field trip, hindi kailanman humingi ng anuman. Nang magnegatibo 1-0 taong gulang siya, binigyan ko siya ng ginamit na bola ng soccer na binili ko sa flea market. Medyo deflated ito, may mga mansa ng putik, ngunit niyakap niya ito na parang ito ang pinakamagandang regalo sa mundo. "Salamat, nanay. Perpekto ito." Nang gabing iyon, habang pinapanood ko siyang maglaro sa kalye, kasama ang ibang mga bata sa kapitbahayan, naramdaman kong magiging maayos ang lahat, na hanggat masaya siya, kaya kong tiisin ang anuman. Nang si Michael ay 12, nagsimula siyang tumulong sa akin. Hindi ko siya hiniling. Ginawa lang niya. Isang Sabado ng umaga, habang naghahanda ako para magbenta ng mga pii sa Downtown Square, lumitaw siya sa kusina na may karton. "Tutulungan kitang magdala, nanay." "Hindi, mahal ko, magpahinga ka. Day off mo ngayon. Gusto kitang tulungan." At ginawa niya. Dinala niya ang mabigat na kahon na iyon sa loob ng 4 na bloke hanggang sa square. Nanatili siya sa akin sa buong umaga, tinutulungan akong maghain, mangolekta ng pera, magbalot ng mga pi. Ngumiti ang mga tao nang makita siya. "Ang sipag ng anak mo, Emily." At tumango ako, puno ng pagmamalaki. Nang hapong iyon, nang makauwi kami, binigyan ko siya ng kalahati ng kita ng araw. "Narito, para sa iyo. Kinita mo iyan." Umiling siya. "Hindi, nanay, itago mo."
Para sa bahay iyan. Nagpumilit ako, ngunit hindi siya pumayag. Balang araw, kikita ako ng maraming pera. Sabi niya na may kaseryosohan ng isang bata na hanggang ngayon ay nagpapahinto sa puso ko sa pag-alaala. At bibilhan kita ng lahat ng kailangan mo. Hindi mo na kailangang magtrabaho ng husto. Niyakap ko siya ng mahigpit, sobrang higpit na marahil ay nasaktan ko siya ng kaunti. Ngunit wala akong pakialam dahil sa sandaling iyon, naramdaman kong sulit ang lahat. Si Michael ay palaging matalino. Sa high school, nakakuha siya ng pinakamataas na grado sa kanyang klase. Tumawag ang mga guro para batiin ako. May kinabukasan ang inyong anak, Ginang Parker. Dapat siyang magpatuloy sa pag-aaral. At nakapagdesisyon na ako. Hindi mahalaga kung gaano ako kailangang magtrabaho. Si Michael ay magkokolehiyo. Nang dumating ang oras para mag-enroll, ibinenta ko ang aking tanging alahas, isang pilak na singsing na ibinigay sa akin ni David nang ikasal kami. Hindi ito gaanong mahalaga, ngunit sapat na ito para bayaran ang enrollment at mga libro. Umiyak si Michael nang malaman niya. Nanay, hindi mo dapat ibinenta iyan. Singsing lang iyon, mahal ko. Mas mahalaga ka. Nananatili siyang tahimik, ngunit nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata, isang bagay na parang pagkakasala, na parang nararamdaman niyang siya ay isang pasanin. Hawak ko ang kanyang mukha sa aking mga kamay at pinilit siyang tumingin sa akin. Pakinggan mo ako ng mabuti, Michael. Hindi ka kailanman magiging pasanin sa akin. Ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin sa buhay. Naiintindihan mo? Tumango siya, ngunit patuloy na tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Niyakap ko siya, at sa yakap na iyon, gumawa ako ng isa pang tahimik na pangako na hindi na siya kailanman mag-aalala tungkol sa anuman na ako ang haharap sa lahat. At ganoon nga. Sa loob ng 4 na taon ng kolehiyo, doble ang aking trabaho. Naglilinis ako ng mga bahay, nagtitinda ng pagkain, nagpaplansa ng damit. Napuno ng kalyo ang aking mga kamay. Nagsimulang sumakit ang aking likod. Ngunit wala iyon mahalaga dahil nag-aaral si Michael. At nang siya ay magtapos ng may honors, nang umakyat siya sa entablado para tanggapin ang kanyang diploma at hinanap ako sa pulutong para ngumiti sa akin, alam kong tama ang aking ginawa. Sa mga taong iyon ko binili ang bahay. Nakapag-ipon ako ng 15 taon, piso sa piso, barya sa barya. Ang kokitin sa ilalim ng aking kama ay napuno, naubos, at napunan muli ng napakaraming beses na nawalan na ako ng bilang. Ngunit sa wakas, mayroon na akong sapat para sa down payment ng isang maliit na bahay. Nakita ko ito isang linggo pagkatapos ng simbahan. Ipinagbibili ito na may karatulan na bahagyang nahuhulog sa pinto. Ito ay simple, na may mga dipinturahan na pader na ladrilyo, lumang bintana, isang napabayaang bakuran, ngunit may potensyal ito. Kinausap ko ang may-ari, isang matandang lalaki na lumilipat kasama ang kanyang anak na babae sa ibang lungsod. Inalok ko sa kanya ang lahat ng mayroon ako. Hindi ito gaanong marami, ngunit tinanggap niya. Sa iyo na, maam. Alagaan mo ito. At ginawa ko. Ilang buwan ko itong inayos. Pininturahan ko mismo ang mga pader. Inayos ko ang mga bintana sa tulong ng isang kapitbahay. Nilinis ko ang bakuran, hinila ang mga damo, itinanim ang puno ng mansanas. Si Michael ay 17 noon. Tinulungan niya ako tuwing weekend. Nagdala siya ng mga balde ng pintura, naglipat ng mga muebles, nagwalis. Maganda ito, nanay, sabi niya, pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. At tama siya. Nang sa wakas ay natapos kami, nang umupo ako sa pasyo sa unang pagkakataon na may isang tasa ng kape at tumingin sa paligid, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Kapayapaan. Ito ang aking bahay, ang aming tahanan, ang lugar kung saan kami ni Michael ay sa wakas ay makakapagpahinga pagkatapos ng napakaraming taon ng pakikibaka. Ngunit ang mga magagandang bagay ay hindi tumatagal ng walang hanggan. Pumasok si Michael sa universidad sa edad na 19. Mahirap bayaran, ngunit sanay na ako sa mahirap na bagay. Sa loob ng 4 na taong iyon, nakita ko siyang nagbago. Hindi lahat ng sabay-sabay. Unti-unti ito. Nagsimula siyang magbihis ng iba. Iniwan niya ang simpleng t-shirts at nagsimulang magsuot ng may kwelyong kamisa. Inayos niya ang kanyang buhok gamit ang gel.
Bumili siya ng mga sapatos na alam kong mas mahal kaysa sa sinabi niya. Binigay lang sa akin ng isang kaibigan, nanay. Hindi na niya ginagamit. Hindi ako naniwala sa kanya, ngunit wala akong sinabi. Nagsimula rin siyang umuwi ng huli. Sabi niya kailangan niyang mag-aral sa aklatan na mayroon siyang mga group project, ngunit minsan umuwi siya na may amoy beer. Okay ka lang, mahal ko? Nanay. Pagod lang. At pinayagan ko siyang pumunta sa kanyang silid ng walang karagdagang tanong dahil nagtitiwala ako sa kanya, dahil anak ko siya at dahil hindi ko kailanman naisip na magiging isang taong hindi ko makikilala. Nagtapos siya sa edad na 23. Mabilis siyang nakakuha ng trabaho sa isang accounting firm sa downtown. Maganda ang sweldo, mas maganda kaysa sa kinita ko sa buong buhay ko. Ngayon ako naman ang bahala sa iyo, nanay, sabi niya sa akin sa araw na natanggap niya ang kanyang unang sweldo. Binigyan niya ako ng 50,000. 50,000. Umiyak ako. Sinubukan kong tumanggi, ngunit nagpumilit siya. Sige na, nanay, hayaan mo akong gawin ito at tinanggap ko. Sa mga sumunod na taon, tinulungan ako ni Michael sa pinansyal. Hindi ganoon kalaki, ngunit sapat na para mas kaunti ang aking trabaho, para makapagpahinga ng kaunti ang aking mga kamay, para hindi masyadong sumakit ang aking likod. Binibisita niya ako tuwing weekend. Nagdadala siya ng mga pastry, minsan bulaklak. Umupo kami sa pasyo sa ilalim ng puno ng mansanas at nagkwentuhan. Kinuwento niya sa akin ang tungkol sa trabaho, tungkol sa kanyang mga boss, tungkol sa kanyang mga kasamahan. Niluto ko ang paborito niyang ulam, kaserol, na may kanin. Walang nagluluto na tulad mo, nanay. At mumiti ako dahil ang mga sandaling iyon ang lahat sa akin. Ang mga simpleng sandali na walang komplikasyon kung saan kami lang, ina at anak, tulad ng dati. Ngunit pagkatapos ay nakilala niya si Jessica at nagbago ang lahat. Sa simula, banayad lang. Si Michael ay nagsimulang dumalaw ng mas kaunti tuwing weekend. May dinner ako kasama ang mga kaibigan, nanay. Lumabas ako kasama ang isang kasamahan sa trabaho. Late ako uwi. Huwag mo na akong hintayin. At naintindihan ko, bata pa siya. Kailangan niya ang kanyang buhay. Ngunit nang sa wakas ay ipinakilala niya siya sa akin, alam kong may mali. Hindi dahil sa kanyang hitsura. Maganda si Jessica, maayos, magalang. Ito ay dahil sa kung paano niya ako tinitingnan na parang ako ay mas mababa. Na parang ang aking bahay ay mas mababa. Na parang ang lahat ng aking binuo ay walang halaga. Naalala ko ang unang linggo na iyon. Dumating sila pagkatapos ng simbahan. Malapad ang ngiti ni Michael. Nanay, ito si Jessica, ang girlfriend ko. Inabot ni Jessica ang kanyang kamay, ngunit hindi siya ngumiti ng kanyang mga mata. Nice to meet you, Ginang Parker. Ganoon din, Ija. Halika. Halika. Nagtimpla ako ng kape. Inilabas ko ang matamis na tinapay na binili ko noong umagang iyon. Luma na ang mga tasa, ngunit malinis ang mga ito. Ang mesa ay gawa sa kahoy, luma na, ngunit matibay. Maingat na umupo si Jessica na parang natatakot madumihan. Habang naghahain ako ng kape, nakita ko siyang tumitingin sa paligid. Huminto ang kanyang tingin sa kumupas na kortina, sa mga pader na may lumang pintura, sa kalendaryo na nakasabit sa dingding. At nakita ko ang isang bagay sa kanyang ekspresyon. Paghamak. Hindi napansin ni Michael. Masyado siyang abala sa pagtingin sa kanya na may mga matang puno ng paghanga. Nanay ang gumagawa ng pinakamagandang kape, sabi niya. Uminom si Jessica at ngumiti. Ngunit ang ngiti ay hindi tapat. Masarap. Nag-usap kami ng isang oras, o sa halip, nagtanong ako at sumagot si Jessica ng maikli, magalang, walang laman na sagot. Nang umalis sila, niyakap ako ni Michael. Salamat, nanay. Medyo kinakabahan si Jessica, ngunit gusto ka niya. Umiti ako at tumango, ngunit sa aking puso, alam ko ang totoo. Hindi kinakabahan si Jessica. Nag-i-evaluate si Jessica sa akin at nabigo ako sa pagsubok. Ngayon na nakahiga ako sa higaan ng ospital na may patuloy na tunog ng mga makina sa paligid ko, naiintindihan ko ang lahat. Naiintindihan ko na mula pa noong unang araw, nakita ni Jessica ang aking bahay bilang isang bagay na maaari niyang kunin. Naiintindihan ko na unti-unting huminto si Michael sa pagiging anak ko at naging asawa niya.
Naiintindihan ko na habang ibinibigay ko ang lahat, naghihintay lang sila. Naghihintay sila na mawala ako at halos nagtagumpay sila. Ngunit nagising ako at ngayon magbabago ang lahat. Ang kasal ni Michael kay Jessica ay noong Hunyo. Ang Hunyo ay isang maulang buwan, ngunit noong taong iyon ay malinaw ang langit, na parang ang panahon mismo ay nakikisama para maging perpekto ang lahat. Ang kasal ay sa hardin ng bahay ng mga magulang ni Jessica. Isang malaking bahay, 2 palapag na may puting haligi at isang hardin na puno ng rosas. Mayroong mga mesa na may puting mantel, mga centerpiece na may mamahaling bulaklak, mga unipormadong waiter na naghahain ng champagne. Maaga akong dumating na suot ang pinakamagandang damit na mayroon ako. Binili ko ito na gamit sa isang thrift store, ngunit nasa mabuting kondisyon. Beige, simple na may mahabang manggas. Ako mismo ang nag-ayos ng aking buhok, nakatali sa isang mababang bun. Nang dumating ako, sinalubong ako ng ina ni Jessica, si Sarah, na may tensyonadong ngiti. Emily, mabuti at dumating ka. Halika, ipakikilala kita sa pamilya. Dinala niya ako mula sa mesa patungo sa mesa, ipinakikilala ako bilang ina ng lalaking ikakasal. Tumango ang mga tao, ngumiti ng magalang, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pakikipag-usap sa isa't isa. Hindi ako nabibilang doon. Alam ko ito mula sa sandaling nakita ko ang mga damit ng ibang mga babae. Mga designer dresses, gintong alahas, detalyadong hairstyle, at naroon ako na suot ang aking ginamit na damit at ang aking mga sapatos mula 0 taon na ang nakakaraan. Ngunit wala akong pakialam. Naroon ako para kay Michael. Nakita ko siya sa altar na naghihintay. Napakagwapo niya sa kanyang itim na suit, kinakabahan ngunit masaya. Nang magtama ang aming mga mata, ngumiti siya sa akin. At sa isang sandali, nakita ko muli ang batang nagsabi sa akin, paglaki ko, bibilhan kita ng malaking bahay. Pumasok si Jessica sa braso ng kanyang ama. Nakasuot siya ng puting damit, detalyado ng mga beads na kumikinang sa araw. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang makeup ay walang bahid. Maganda siya. At nang makarating siya sa altar at hawakan ang kamay ni Michael, nakita ko sa mga mata ng aking anak ang isang bagay na sumakit sa akin. Ganap na paghanga. Maikli ang seremonya. Nag-usap ang mga pari tungkol sa pag-ibig, pangako, pamilya. Sinabi ni Michael at Jessica ang kanilang mga panata. Naghalikan sila. Nagpalakpakan ang mga tao. At ako, na nakaupo sa unang hilera sa panig ng groom, ay nagpalakpak din bagamat may nabasag sa loob ko. Mahaba ang party. May musika, sayawan, pagkain, mga putahe na hindi ko pa natikman. Alak na mas mahal pa sa kinikita ko sa isang linggo. Umupo ako sa isang mesa sa likod, mag-isa halos sa lahat ng oras. Ilang tiyan ni Jessica ang lumapit para kausapin ako, ngunit ang usapan ay palaging maikli, awkward. At ano po ang ginagawa ninyo, Ginang Parker? Nagtitinda po ako ng pagkain, catering, homemade piece. Ah, ang ganda, ang sipag. At pagkatapos ay umalis sila. Si Michael ay lumapit sa akin minsan sa pagitan ng mga sayaw. Okay ka lang, nanay? Mahal ko. Ang ganda ng lahat. Masaya ako para sa iyo. Hinalikan niya ako sa noo at bumalik kay Jessica. Nandoon lang ako, pinapanood silang sumayaw sa ilalim ng mga ilaw na nakasabit sa mga puno. Tumawa si Jessica. Tinitingnan siya ni Michael na parang siya lang ang nag-iisa sa mundo. At ako, naramdaman kong nawawala siya sa akin. Hindi lahat ng sabay-sabay, ngunit unti-unti, tulad ng buhangin na dumudula sa mga daliri. Tumulong ako magbayad ng bahagi ng kasal. Hindi ako hininga ni Michael, ngunit nagpumilit ako. Nanay, hindi mo na kailangang gawin iyon. May ipon ako. Gusto kong gawin iyon, mahal ko. Ikaw ang nag-iisa kong anak. Hayaan mo akong tumulong. Binigyan ko siya ng 150,000. Iyon lang ang naipon ko noong taong iyon. Pera na naitago ko sa pagtitinda ng pagkain, paglilinis ng mga bahay. Tinanggap ni Michael. Ngunit nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na parang awa. Salamat, nanay. Babayaran kita. Hindi ko gusto na bayaran mo ako. Regalo ko ito sa iyo. Ngunit hindi niya kailanman nakita iyon sa ganoong paraan. Ni si Jessica. Ilang buwan pagkatapos, habang nagtanghalian sa aking bahay,
Narinig ko si Jessica na kausap si Michael sa sala habang naghahanda ako ng kape sa kusina. Hindi ako makapaniwala na tinanggap mo ang perang iyon mula sa kanya. Kawawa naman. Sigurado akong wala na siyang natira. Hindi naaawa ang kanyang tono. Mapang-asar ito. Nagbulong si Michael ng isang bagay na hindi ko narinig. Hindi ko lang maintindihan kung bakit siya nakatira sa ganoong kalumang bahay. Maaari niya itong ibenta, lumipat sa isang mas maliit na apartment, mas moderno. Sobra ito para sa kanya mag-isa. Nananatili akong nakatayo na may hawak na kape. Hindi sumagot si Michael. At ang katahimikan na iyon ay mas sumakit sa akin kaysa sa anumang salita. Ang unang mga buwan pagkatapos ng kasal, patuloy na dumadalaw si Michael sa akin. Hindi na kasing dalas ng dati, ngunit dumarating siya. Minsan, kasama niya si Jessica. Sa ibang pagkakataon, mag-isa lang siya. Kapag siya ay mag-isa, parang dati. Umupo kami sa pasyo sa ilalim ng puno ng mansanas at nagkwentuhan. Kinuwento niya sa akin ang tungkol sa trabaho, tungkol sa buhay may asawa, tungkol sa kanyang mga plano. Gusto ni Jessica na bumili kami ng sarili naming bahay, nanay. Nag-iipon kami. Mabuti iyan, mahal ko. Mahalaga ang bahay. Bagaman minsan nararamdaman kong hindi kami makakakuha ng sapat. Napakamahal ng lahat. Pinakinggan ko siya, tumango, inihainan siya ng mas maraming kape. Ngunit nang dumating si Jessica, kasama siya, lahat ay iba. Umupo siya sa gilid ng upuan na parang natatakot na madumihan. Tinitingnan niya ang kanyang telepono sa halos lahat ng oras. Sumasagot siya ng mga monosilable kapag kinausap ko siya at palaging, mayroon siyang sisihin. Emily, bakit hindi mo palitan ang mga kurtinang ito? Napakaluma na. Ang mesa na ito ay napakaluma. Hindi mo ba naisip na bumili ng bago? Mas maganda ang pasyo kung lalagyan mo ng tiles. Ang dumi na ito ay napupuno ng alikabok. Ngumiti ako at sinabi, tama ka, Ija. Balang araw gagawin ko iyan. Ngunit hindi ko kailanman ginawa dahil ito ang aking bahay at gusto ko ito kung ano ito. Isang taon ang lumipas. Sina Michael at Jessica ay umarkila pa rin ang parehong maliit na apartment. Palaging nagrereklamo si Jessica. Hindi ako mabubuhay ng ganito magpakailanman, Michael. Karapat-dapat tayo ng mas mabuti. Mas mahabang oras ang trabaho ni Michael. Umuwi siya na pagod, stress. Nagsimula siyang magmukhang mas payat na may mga earbags. Isang gabi, dumalaw siya sa akin mag-isa. Biyernes noon, mga 9:00. Umuulan. Dumating siya na basang-basa, walang payong. Michael, anong nangyari? Pumasok siya ng walang imik. Umupo siya sa mesa ng kusina na nakasiksik ang kanyang mga kamay sa buhok. Pagod ako, nanay. Umupo ako sa harap niya. Sa ano, mahal ko? Sa lahat, sa trabaho, sa mga panggigipit, sa hindi pagiging sapat. Kinuha ko ang kanyang mga kamay. Higit ka pa sa sapat. Huwag mong hayaan ang sinuman na iparamdam sa iyo ang kabaligtaran. Nananatili siyang tahimik sandali. Pagkatapos ay tumingala siya. Gusto ni Jessica na bumili kami ng bahay, ngunit wala akong sapat na pera para sa down payment. Naghahanap ako ng mga pautang, ngunit napakataas ng interes. Bigyan mo ng oras, mahal ko. Darating din iyan. Hindi ko alam kung kaya pa niyang maghintay. Siya ay labis na nabibigo. May nasaktan sa kanyang boses na parang mas mahalaga ang pagkabigo ni Jessica kaysa sa kanyang sariling kapayapaan. Michael, makinig ka sa akin. Hindi ka mabubuhay para lang pasayahin ang iba, kahit ang asawa mo. Tiningnan niya ako ng gulat. Nanay, nagsasabi ako ng totoo. Ang kasal ay para sa dalawa. Kung hindi siya makapagtiis, kung gayon ang problema ay hindi iyo. Sa kanya ito. Nananatili siyang tahimik. Pagkatapos ay tumango siya, ngunit hindi siya mukhang kumbinsido. Nang gabing iyon, nanatili siya matulog sa kanyang lumang silid, at sa isang sandali, bumalik ang lahat tulad ng dati. Ang aking anak sa ilalim ng aking bubong, ligtas at payapa. Ngunit hindi bumuti ang mga bagay. Nagsimulang tumawag si Jessica kay Michael sa lahat ng oras. Alam ko dahil kapag dumalaw siya, hindi tumitigil ang kanyang telepono sa pagriring. Si Jessica iyan. Gusto niya akong umuwi. Pero kararating mo lang.
Alam ko, nanay. Pero nagagalit siya. Sabi niya iniwan ko siyang mag-isa buong araw. At umalis siya. Tuwing nangyayari iyon, nakatayo ako sa pinto, pinapanood siyang umalis, at naramdaman kong lalo siyang nawawala sa akin. 2 taon pagkatapos ng kasal, lalong bihira ang mga pagdalaw. Isang beses lang sa isang buwan dumarating si Michael, minsan hindi pa nga. Kapag tinatanong ko siya kung bakit, palagi siyang may dahilan. Sobrang daming trabaho, nanay. Hindi maayos ang pakiramdam ni Jessica. Mayroon kaming mga obligasyon. At tumango ako, bagamat sa loob ay may nababali ng kaunti sa bawat pagkakataon. Sa panahong iyon ko napansin na iba na si Michael. Hindi lang mas abala, mas malayo. Mas kaunti ang kanyang pagsasalita. Mas kaunti ang kanyang ngiti. Kapag dumalaw siya, 1 oras lang siya nananatili at pagkatapos ay umalis. Paumanhin, nanay. Kailangan ko nang umalis. Pero hindi mo pa natikman ang kaserol. Sa susunod, pangako. Ngunit ang susunod ay palaging pareho. At unti-unti, huminto ako sa pagluluto para sa kanya dahil alam kong hindi siya mananatili para kumain. 3 taon pagkatapos ng kasal, wala pa ring anak sina Jessica at Michael. Hindi ako kailanman nagtanong. Hindi ko lugar iyon, ngunit binanggit ni Jessica minsan sa isa sa kanyang ilang pagdalaw. Nakaupo kami sa sala. Si Michael ay pumunta sa banyo at biglang sinabi ni Jessica, hindi kami makapagkaanak. Tiningnan ko siya na nagulat. Paumanhin, Ija. Hindi mo problema iyon. Malamig ang kanyang boses. Ngunit si Michael ay malungkot tungkol dito. Sabi niya gusto kanyang bigyan ng mga apo. Bigyan mo ng oras. May iba pang mga opsyon. Ayoko ng pag-usapan iyan. Pinutol niya ako. Sinasabi ko lang sa iyo para alam mo. Para hindi ka umaasa sa mga apo na hindi kailanman darating. At naroon na naman. Ang tono na iyon ang bahagyang nakatagong paghamak. Bumalik si Michael at natapos ang usapan. Ngunit mula ng araw na iyon, may nagbago sa relasyon namin ni Jessica. Hindi na siya nagpapanggap na mabait. Hindi na siya ngumiti kapag nakita ako. Tiningnan lang niya ako ng malamig, nagtuturing ng mga mata na parang may hinihintay siya. 4 na taon pagkatapos ng kasal, dumalaw si Michael sa akin isang hapon ng Setyembre. Mag-isa lang siya. Umupo siya sa tabi ko sa pasyo, tinitingnan ang puno ng mansanas. May mga mansanas na nakasabit sa mga sanga. Sariwa ang amoy ng hangin mula sa bagong ulan. Nanay, sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Naisip mo na bang ibenta ang bahay na ito? Naramdaman kong nawalan ako ng hininga. Ibenta? Bakit? Nagkibit balikat siya. Hindi ko alam. Malaki na ito para sa iyo mag-isa. At ang pera ay makakatulong sa iyo. Maaari kang lumipat sa isang mas maliit na lugar, mas madaling alagaan. Michael, ang bahay na ito ang aking tahanan. Narito ang lahat ng aking mga alaala. Kami ng tatay mo, kami ang nagtayo nito. Lumaki ka rito. Alam ko, nanay. Nag-iisip lang ako ng malakas. May mahabang katahimikan. Hiniling ba sa iyo ni Jessica na tanungin ako nito? Hindi sumagot si Michael. At ang kawalan ng sagot na iyon ang lahat ng sagot na kailangan ko. Tiningnan ko siya. Ang aking anak, ang batang binuhat ko sa aking mga braso, ang binata na nangako na aalagaan ako. At nakita ko ang isang estranghero. Hindi ko ibebenta ang aking bahay, Michael. Okay lang, nanay. Tanong lang iyon ni. At siya ay nanatili ng kalahating oras pa at pagkatapos ay umalis at nanatili ako na nakaupo sa pasyo sa ilalim ng puno ng mansanas na may basag na puso dahil ang tanong na iyon ay hindi inosente. Ito ay isang pagsubok at nabigo lang ako. Ang mga sumunod na buwan ay kakaiba. Ganap na huminto si Michael sa pagdalaw. Tumawag siya minsan-minsan ngunit maikli ang mga pag-uusap. Kumusta ka, nanay? Mabuti, mahal ko. At ikaw? Mabuti, abala. Tatawagan kita mamaya. At binaba niya ang telepono. Sinubukan kong huwag masyadong isipin. Sinubukan kong kumbinsihin ang aking sarili na normal lang iyon, na abala siya, na may sarili siyang buhay. Ngunit sa kaibuturan, alam ko ang totoo. Unti-unti siyang lumalayo sa akin.
at hindi ko alam kung paano ito pipigilan. Disyembre ng taong iyon nang maramdaman ko ang unang pagkahilo. Nasa kusina ako, nagbibake ng mga para ibenta sa holiday market. Bigla, umikot ang lahat. Hinawakan ko ang gilid ng mesa at naghintay na lumipas. Lumipas. Ngunit pagkalipas ng 2 araw ay nangyari ulit at pagkatapos ay ulit. Pumunta ako sa doktor sa community clinic. Nagpasa siya ng ilang pagsusuri. Sinabi niya na mataas ang aking blood pressure. Kailangan ninyong mag-ingat, ma'am. Mas kaunting asin, mas kaunting stress, mas maraming pahinga. Tumango ako. Ininom ko ang mga gamot na inireseta niya, ngunit wala akong sinabi kay Michael dahil alam kong kung sasabihin ko sa kanya, darating lang siya dahil sa obligasyon at hindi ko gusto iyon. Gusto kong dumating siya dahil mahal niya ako, hindi dahil sa pagkakasala. 1 taon pa ang lumipas. Patuloy ang pagkahilo. Minsan mahina, minsan malakas. Ngunit patuloy pa rin ako. Patuloy akong nagtitinda ng pagkain. Patuloy kong inaalagaan ang aking bahay. Patuloy akong naghihintay na bumalik si Michael. At pagkatapos, isang hapon ng Mayo, nagbago ang lahat. Nasa kusina ako, tulad ng dati, naghahanda ng tanghalian. Naka-on ang radyo. Nagpapatugtog sila ng isang lumang kanta ng country. Bigla, naramdaman kong gumalaw ang sahig sa ilalim ng aking mga paa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tumigil. Sinubukan kong humawak sa isang bagay, ngunit hindi sumagot ang aking mga kamay. Nahulog ako. At bago nagdilim ang lahat, naisip ko. Michael, patawarin mo ako. Hindi ko na maalala ang ospital. Hindi ko na maalala ang ambulansya o ang mga ilaw o ang mga boses ng mga paramedic. Ang tanging naaalala ko ay ang paggising sa dilim. Isang kumpletong tahimik na mabigat na dilim. Hindi ko maigalaw ang aking katawan. Hindi ko mabuksan ang aking mga mata. Hindi ko makapagsalita. Ngunit nakakarinig ako. Sa simula ay mga malalayong tunog lamang, mga tunog ng makina, mga bulong, mga nagmamadaling yapak. Pagkatapos unti-unti, nagsimula akong makilala ang mga salita. Malubhang stroke. Siya ay nasa coma. Hindi namin alam kung kailan siya magigising, kung magigising siya. At pagkatapos ay narinig ko ang boses ni Michael. Gaano katagal siya magiging ganito? Hindi siya mukhang balisa. Mukha siyang pagod. Sumagot ang doktor ng isang bagay na hindi ko narinig ng maayos. Ngunit nahuli ko ang mga maluwag na salita. Linggo, buwan. Walang garantiya. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na naroroon ako, na naririnig ko siya, na huwag niya akong iwan. Ngunit hindi tumugon ang aking katawan at bumalik ang lahat sa dilim. Ang coma ay isang kakaibang lugar. Hindi ito tulad ng pagtulog. Hindi ito tulad ng panaginip. Ito ay tulad ng pagiging nakasuspinde sa pagitan ng 2 mundo, hindi rito at hindi roon. Minsan naririnig ko ang mga boses. Minsan nararamdaman ko ang mga kamay na humahawak sa akin, ngunit hindi ako makasagot. Sa mga unang araw o linggo, hindi ako sigurado, narinig kong dumadalaw si Michael sa akin. Papasok siya, uupo sa tabi ng aking kama at mag-uusap. Nanay, hindi ko alam kung naririnig mo ako. Sabi ng mga doktor na baka kaya mo. Na baka makakatulong. Huminto siya. Sabi ni Jessica, kailangan nating maging makatotohanan na hindi mo gugustuhin mabuhay ng ganito. Isa pang mas mahabang paghinto. Hindi ko alam ang gagawin, nanay. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong gawin ko. At pagkatapos ay aalis siya. Gusto kong sigawan siya. Narito ako. Lumalaban ako. Huwag mo akong iwan. Ngunit hindi ko kaya. Ang pagdalaw ni Michael ay naging mas bihirang. Sa simula, araw-araw siya dumarating, pagkatapos ay tuwing 2 araw, pagkatapos ay 1 beses sa 1 linggo. At kapag dumating siya, hindi na siya gaanong nagsasalita. Umupo lang siya ng tahimik. Minsan ay bumubulong siya, paumanhin, nanay. Ngunit hindi niya kailanman sinabi kung bakit siya humihingi ng paumanhin. Isang araw, narinig ko si Jessica. Ito ang unang beses na siya ay dumating, o hindi bababa sa unang beses na narinig ko siya. Malamig, naiinip ang kanyang boses. Michael, hindi natin kayang patuloy na bayaran ito. Mahal ang ospital. Sinanay ko iyan, Jessica.
Alam ko, pero sabi ng mga doktor na maaaring magtagal siya ng buwan o taon. Gagastusin ba natin ang lahat ng ating ipon dito? Ano ang gusto mong gawin ko? Patayin ang life support. Hindi ko sinasabi iyan. Sinasabi ko lang na kailangan din nating isipin ang ating sarili. May katahimikan. Mayroon siyang bahay, sabi ni Jessica. Isang malaking bahay. Walang nakatira. Maaari nating hindi. Matatag ang boses ni Michael. Hindi ko gagalawin ang bahay niya. Hindi ko sinasabing ibenta mo. Gamitin lang natin pansamantala habang narito siya. Jessica, sinabi ko. Nang hindi. Narinig ko ang mga yapak na papalayo, isang pintuan na sumasara ng malakas, at pagkatapos ay katahimikan. Gusto kong umiyak. Gusto kong yakapin ang aking anak at sabihin sa kanya na ipinagmamalaki ko siya sa pagtatanggol sa akin, ngunit wala akong magawa. Makinig lang. Lumipas ang mga linggo. O kaya ay iniisip ko. Ang oras ay naging malabo na marka. Minsan naririnig ko ang mga nurse na nag-uusap tungkol sa akin. Kawawang babae. 6 na buwan na siyang ganito. Dumarating pa ba ang anak niya? Halos hindi. Siguro 1 beses sa 1 linggo. Ang lungkot naman ng pagiging mag-isa ng ganito. Ngunit hindi ako nag-iisa. Napapalibutan ako ng mga makina, ng mga tunog ng makina, ng mga boses ng mga estranghero. Tanging hindi ko lang sila masagot. 4 na buwan, 5 buwan, 6 na buwan. Halos nawala na ang pagdalaw ni Michael. 1 beses na lang siya dumarating kada 2 linggo, minsan kada 3 linggo. At kapag dumating siya, ilang minuto lang siya nananatili. Kumusta, nanay? Nandito pa rin ako. Ako at si Jessica, okay kami. Inaalagaan ng mga magulang ni Jessica ang bahay mo. Okay lang ang lahat. Okay lang ang lahat. Habang nakakulong ako sa dilim, habang ang mga estranghero ay nakatira sa aking bahay, habang unti-unting nakakalimutan ako ng aking anak. Okay lang ang lahat. Ngunit pagkatapos ay may nagsimulang magbago. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Ito ay parang isang maliit na ilaw ang umilaw sa dilim. Sa simula, hindi ako makagalaw, ngunit nagsimula akong makaramdam. Naramdaman kong may kamay na humahawak sa akin. Isang nurse siguro. Naramdaman ko ang sikat ng araw na dumadaan sa bintana, mainit sa aking balat. Naramdaman ko ang amoy ng disinfektante, ng malinis na kumot. At pagkatapos, dahan-dahan, nagsimula akong makarinig ng mas malinaw. Hindi na malabo ang mga boses. Malaki na ang tunog. Bumabuti ang kanyang vital signs. Sa tingin mo magigising siya? Possible. Nakakita na ako ng mga ganitong kaso. At pagkatapos 1 araw, naramdaman kong kaya kong igalaw ang 1 daliri. 1 lang. Ngunit mayroon iyon. Ito ay isang senyales na ako ay bumabalik. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas sa pagitan ng unang paggalaw na iyon at ang sandaling sa wakas ay nabuksan ko ang aking mga mata. Marahil araw, marahil linggo. Ngunit 1 araw, ginawa ko lang. Binuksan ko ang aking mga mata. Napakasilaw ng ilaw. Kumurap ako ng ilang beses, sinusubukang mag-focus. May isang nurse sa silid, sinusuri ang isang makina. Nang makita niya akong gising, lumaki ang kanyang mga mata. Ginang Parker. Diyos ko. Tumakbo siya patungo sa pinto. Doktor. Doktor. Nagising siya. Naging gulo ang lahat pagkatapos noon. Mga doktor na pumapasok, sinusuri ako, nagtatanong sa akin. Alam mo ba kung nasaan ka? Mahina akong tumango. Alam mo ba ang pangalan mo? Ese. Emily. Isang basag na bulong ang boses ko. Magaling. Alam mo ba kung anong buwan ngayon? Hindi ko alam. Umiti ang doktor. Huwag kang mag-alala. Normal lang iyan. 6 na buwan ka nang nasa koma. 6 na buwan. Kalahating taon ng buhay ko. Nawala. Tatawagan namin ang iyong anak. At pagkatapos ay may kumirot sa dibdib ko. Si Michael, darating siya at kailangan kong sabihin sa kanya ang tungkol sa bahay. Kailangan ko. Ngunit pagkatapos ay naaalala ko. Naaalala ko ang mga pag-uusap na narinig ko.
Naaalala ko si Jessica na nagsasabing hindi siya magigising. Naaalala ko si Michael na nagsasabing ang mga magulang ni Jessica ang nag-aalaga sa bahay mo. At sa sandaling iyon, nakahiga sa higaan ng ospital pagkatapos ng 6 na buwang dilim, gumawa ako ng desisyon. Hindi ako magiging biktima. Hindi ako magmamakaawa. Hindi ako iiyak. Gagawin ko ang palagi kong ginagawa, lutasin ang mga bagay gamit ang sarili kong mga kamay. Ngunit una, kailangan kong marinig ang sasabihin ni Michael. Kailangan kong makita kung naroon pa rin ang aking anak sa ilalim ng impluwensya ni Jessica o kung nawala ko na siya magpakailanman. Dumating si Michael pagkatapos ng 2 oras. Pumasok siya sa silid kasama si Jessica. Mukha siyang pagod. Impeccable naman si Jessica. Tiningnan ko sila mula sa kama na may katawan na mahina pa rin, ngunit ang aking isip ay malinaw, mas malinaw kaysa sa mga nakaraang taon. Dahan-dahang lumapit si Michael. Nanay, mabuti at nagising ka. Flat ang kanyang boses, walang tunay na emosyon. Nananatili si Jessica malapit sa pinto, tinitingnan ang kanyang telepono. Sinubukan kong umiti, ngunit hindi ko kaya. Lumapit pa si Michael, ngunit hindi niya ako hinawakan. At pagkatapos ay sinabi niya. Ang mga salita na naghihintay lumabas sa loob ng 6 na buwan. Ang mga salita na magpapatunay sa lahat ng narinig ko sa dilim. Nanay, ibinigay ko sa aking biyenan ang bahay mo. Akala ko mamamatay ka na. Naging tahimik ang silid. Tiningnan ko siya. Tiningnan niya ako ng mga pagod na mata na parang naghihintay sa akin na sumigaw, umiyak o manumbat. Ngunit wala akong ginawa sa mga iyon. Tiningnan ni Jessica ang kanyang telepono at sinabi sa malamig na boses na kilalang kilala ko. Maghanap ka ng ibang matitirhan. At naroon na ang buong katotohanan. Ipinagkanulo ako ng aking anak at naroon ang kanyang asawa na sinisigurado na naiintindihan ko na wala na akong lugar sa sarili kong buhay. Pinikit ko ang aking mga mata sandali. Huminga ako ng malalim at nang buksan ko ang mga ito, may nagbago sa loob ko. Hindi na ako ang masunuring ina na nagpapatawad sa lahat. Hindi na ako ang babaeng nananahimik sa harap ng mga paninira. Ako si Aling Emily Parker, ang babaeng nakaligtas sa pagkabalo, kahirapan, 6 na buwan sa koma, at hindi ko hahayaang kunin nila ang akin. Naiintindihan ko, sabi ko sa kalmadong boses. Kumurap si Michael, nagulat sa aking kalmado. Naiintindihan mo. Naiintindihan ko ng perpekto. Kumunot ang noo ni Jessica, nalilito. Kaya, nanay, wala nang problema ang bahay ay. Alam ko, Michael. Narinig ko ang lahat. Nagulat siya. Ano? Narinig ko ang lahat habang nasa koma. Bawat usapan, bawat desisyon na ginawa mo nang wala ako. Namutla si Jessica. Ibinuka ni Michael ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas. Ngayon, patuloy ko sa matatag na boses, bagamat nanginginig ang aking katawan sa pagod. Gusto kong lumabas ka sa silid na ito at huwag kang babalik hanggat hindi kita tinatawagan. Nanay, lumabas ka, Michael. Tiningnan niya ako sandali pa. Pagkatapos ay yumuko siya at umalis. Sinundan siya ni Jessica. Ngunit bago tumawid sa pinto, binigyan niya ako ng isang tingin. Isang tingin na nagsasabing, hindi pa ito tapos. At tama siya. Hindi pa ito tapos. Nagsisimula pa lang. 4 na araw pa ako nanatili sa ospital pagkatapos ng engkwentrong iyon. 4 na araw na ang mga doktor ay nagsagawa ng mga pagsusuri, therapy at patuloy na check-up. 4 na araw na kailangan kong matutunan muli ang mga pangunahing bagay. Maglakad ng walang pagkahilo, humawak ng kutsara nang hindi nanginginig ang aking kamay. Magsalita nang hindi nauutal ang aking dila. Kakaiba ang katawan. Maaari itong matulog ng 6 na buwan at makalimot ng mga bagay na akala mo ay permanente. Ngunit ang isip ay mas malinaw kaysa kailanman. Sa loob ng 4 na araw na iyon, habang tinutulungan ako ng mga nurse na maglakad sa pasilyo, habang ginagabayan ako ng mga physical therapist sa mga simpleng ehersisyo, nag-isip ako. Naisip ko ang lahat ng narinig ko habang nasa koma. Naisip ko ang mga pag-uusap ni na Michael at Jessica. Naisip ko kung paano nila ibinigay ang aking bahay nang walang pahintulot. At naisip ko kung ano ang gagawin tungkol dito. Dahil isang bagay ang malinaw, hindi ako upo na nakakrus ang mga braso.
Hindi na dumalaw si Michael sa akin sa loob ng 4 na araw na iyon. Tumawag siya isang beses sa ikalawang araw pagkatapos kong magising. Nakausap niya ang nurse. Tinanong niya kung kumusta ako at hiniling sa kanya na bigyan ako ng mensahe. Sabi ng anak mo abala siya sa trabaho, ngunit darating siya sa lalong madaling panahon. Tumango ako, ngunit alam ko ang totoo. Hindi siya dumating dahil takot siya. Takot na harapin ako. Takot na baka panumbatan ko siya. At tama lang na matakot siya. Hindi rin dumating si Jessica. Ngunit hindi ako nagulat doon. Hindi naman siya kailanman dumating noon. Bakit siya magsisimula ngayon? Sa ikatlong araw sa ospital, hiniling kong makipag-usap sa social worker. Siya ay isang dalaga na mga 30 taong gulang na may salamin at isang mabait na ngiti. Ginang Parker, paano ako makakatulong sa inyo? Kailangan kong tumawag at kailangan ko ng impormasyon. Umupo siya sa tabi ng aking kama. Kinuha niya ang isang notebook. Sabihin ninyo, nasa koma ako ng 6 na buwan. Sa panahong iyon, gumawa ng desisyon ang aking anak tungkol sa aking ari-arian nang wala akong pahintulot. Kailangan kong malaman kung ano ang aking mga karapatan. Kumunot ang noo niya. Anong uri ng desisyon? Ibinigay niya ang aking bahay sa ibang tao. Sabi niya maaari silang tumira doon, ngunit ang bahay ay nakapangalan sa akin. Hindi ako kailanman pumirma ng anuman. Mabilis na nagsulat ang social worker. Mayroon ba siyang kapangyarihan ng abogado sa iyo? Wala, hindi ako kailanman pumirma ng ganoon. Kung gayon, wala siyang legal na karapatang gumawa ng mga desisyong iyon. Tumango ako. Akala ko nga. Maaari mo ba akong tulungan makipag-ugnayan sa isang abogado? Tumango siya. Naman. Mayroong libreng legal na serbisyo para sa mga taong nasa inyong sitwasyon. Hayaan mo akong tumawag. At sa gayon, habang dahan-dahang gumagaling ang aking katawan, nagsimulang mabuo ang aking plano. Kinabukasan, dumating ang abogado. Ang pangalan niya ay si Ginoong Davis. Siya ay isang lalaki na may edad na mga 50, may kulay abong buhok at matatag na boses. May dala siyang lumang leather briefcase at reading glasses na isinusuot niya at tinatanggal palagi. Umupo siya sa tabi ng aking kama at pinakinggan ang buong kwento ko. Kinuwento ko sa kanya ang tungkol sa stroke, tungkol sa coma, tungkol sa mga usapan na narinig ko, tungkol sa kung paano ibinigay ni Michael ang aking bahay sa mga magulang ni Jessica nang walang pahintulot ko. Nagtala siya, tumango, nagtanong. Nakapangalan ba sa iyo ang bahay? Sa akin lang. Nasa iyo ba ang titulo? Nasa bahay ko ito sa isang drawer ng living room cabinet kasama ng iba pang mahahalagang dokumento. May pinirmahan ba ang iyong anak sa iyong pangalan? Hindi ko alam, ngunit kung ginawa niya, iyon ay nang walang pahintulot ko at hindi ko kailanman binigyan siya ng kapangyarihan ng abogado. Tinanggal ni Ginoong Davis ang kanyang salamin at direktang tiningnan ako. Ginang Parker, ang ginawa ng inyong anak ay misappropriation. Kung pinayagan niya ang ibang tao na sakupin ang inyong ari-arian nang walang pahintulot ninyo, illegal iyon. At kung pinalsipikan niya ang inyong pirma sa anumang dokumento, iyon ay pandaraya. Naramdaman ko ang isang bagay sa dibdib ko. Hindi ito kasiyahan. Ito ay kalungkutan dahil pinag-uusapan namin ang aking anak, si Michael, ang batang lumaki sa bahay na iyon, na nangako na aalagaan ako, at ngayon ay naroon ako na nagpaplano ng legal na aksyon laban sa kanya. Ano ang magagawa ko? Una, kailangan kong i-verify kung may mga peking dokumento. Para doon, kailangan kong pumunta sa Public Registry of Property at tingnan kung may anumang kamakailang paggalaw sa inyong bahay. Pangalawa, kailangan kong pumirma kayo ng legal power of attorney para makakilos ako sa inyong ngalan. Gaano katagal iyon? Ilang araw, marahil 1 linggo. Wala akong masyadong pera para bayaran ka. Inihaba niya ang kanyang kamay. Ma'am, ito ay bahagi ng isang legal aid program. Hindi ninyo kailangang bayaran ako. Gusto ko lang kayong tulungan na mabawi ang inyong ari-arian. Naramdaman ko ang luha sa aking mga mata, luha ng ginhawa ng pasasalamat. Salamat, Ginoong Davis. Huwag muna kayong magpasalamat. Bawiin muna natin ang inyong bahay. At sa gayon, nagsimula ang plano. Kinagabihan, dinala ni Ginoong Davis ang mga papeles para sa legal na kapangyarihan ng abogado.
Binasa ko ito ng maingat. Pinirmahan ko ng nanginginig ngunit matatag na kamay. Magsisimula ako sa investigasyon bukas, sabi niya. Ipapaalam ko sa iyo ang mga developments. Nang umalis siya, nanatili akong nakahiga sa kama na tinitingnan ang kisame. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, naramdaman ko ang isang bagay na parang pag-asa. Kinabukasan, pinalabas na ako ng doktor. Napakagaling ng inyong paggaling, Ginang Parker, ngunit kailangan ninyong magpatuloy sa physical therapy. Uminom ng inyong mga gamot at pumunta para sa check-up tuwing 2 linggo. Opo, doktor, gagawin ko. May pupuntahan ba kayo? Ang tanong na iyon ay tumama sa akin dahil wala ako. Wala akong pupuntahan. Ang aking bahay ay inookupahan ng mga magulang ni Jessica at hindi ko hihingin ang tulong ni Michael. Mayroon akong mga kaibigan. Nagsinungaling ako. Hindi mukhang kumbinsido ang doktor, ngunit tumango siya. Napakabuti. Ibibigay sa inyo ng nurse ang mga papeles ng discharge at mga reseta. Mag-ingat kayo. Nang umalis siya, umupo ako sa kama, nakasuot ng mga damit na iningatan ng mga nurse para sa akin. Ang parehong damit na isinuot ko noong araw ng stroke, ngayon ay nilabhan at nakatupi. Isang simpleng cream blouse, jeans, ang aking lumang sapatos. Nakita ko ang aking sarili sa salamin ng banyo. Pumayat ako. Ang aking buhok, na palagi kong inaalagaan, ay ganap na puti. Nagkaroon ako ng mga bagong kulubot sa paligid ng aking mga mata, sa aking bibig. Mukha akong matanda, 60 taong gulang, at naramdaman kong parang ako ay 100. Ngunit buhay ako at iyon ang mahalaga. Tinawagan ko si Aling Tess, ang matanda kong kapitbahay, ang babaeng nag-alaga kay Michael noong bata pa siya. Sumagot siya pagkatapos ng 3 ring. Hello, Aling Tess. Si Emily ito. Nagkaroon ng katahimikan. Emily. Diyos ko, narinig kong nagising ka. Kumusta ka? Ako. Okay lang ako. Lalabas ako sa ospital ngayon at kailangan ko ng pabor. Sabihin mo, anak, anumang kailangan mo. Maaari ba akong manatili sa iyo ng ilang araw, hanggang sa maayos ko lang ang ilang bagay? Naman. Halika kung kailan mo gusto. Ang bahay ko ay bahay mo. Naramdaman kong may nabunutan ng tinik sa aking balikat. Salamat, Aling Tess. Salamat. Huwag kang magpasalamat. Magkita tayo mamaya. Umalis ako sa ospital kinagabihan. Hindi ko tinawagan si Michael. Ayaw ko pa siyang makita. Sumakay ako ng taxi papunta sa bahay ni Aling Tess. 3 kanto lang ang layo nito sa aking bahay, 3 kanto na tila isang buong mundo ang layo. Nang dumating ako, naghihintay na siya sa pinto. Tumanda na siya mula noong huli ko siyang nakita. Ngayon siya ay 82 na, ganap na puti ang buhok, medyo kuba ang likod, ngunit ang kanyang ngiti ay pareho. Emily, anak ko, napakagandang makita ka. Niyakap niya ako ng mahigpit, at ako, na nagpigil ng luha sa loob ng ilang araw, ay sa wakas ay umiyak. Umiyak ako sa bisig ng babaeng iyon na nakakakilala sa akin sa loob ng mga dekada, na nakakita kay Michael na lumaki, na nakakaalam ng buong kwento ko. Sige na, sabi niya habang hinahaplos ang aking buhok. Nandito ka na. Ligtas ka na. Ngunit hindi ko naramdaman na ligtas ako. Naramdaman kong basag ako. Inihatid ako ni Aling Tess sa kwarto ng bisita, isang maliit na kwarto na may kama, lumang aparador, at isang bintana na nakatanaw sa bakuran. Magpahinga ka hanggat kailangan mo, at kapag handa ka na, sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Ngunit hindi ako makapagpahinga. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ni Aling Tess, umupo ako sa kama, nakatingin sa bintana. Mula doon, nakikita ko ang mga ilaw ng mga kapitbahay. At kung lilingon ako ng kaunti, makikita ko ang aking bahay. Ang aking bahay. Naka-on ang mga ilaw. May nakaparadang kotse sa labas na hindi ko kilala, sigurado na ang mga magulang ni Jessica, mga estranghero na nakatira sa aking tahanan, natutulog sa aking mga kama, gumagamit ng aking mga gamit. Naramdaman ko ang galit, ngunit naramdaman ko rin ang iba pa. Determinasyon. Kinabukasan, maaga sa umaga, tinawagan ako ni Ginoong Davis sa cellphone ni Aling Tess. Ginang Parker, may balita ako. Sabihin ninyo. Pumunta ako sa Public Registry of Property.
Sinuri ko ang lahat ng dokumento na may kaugnayan sa inyong bahay. Walang pagbabago sa pagmamay-ari. Walang bentahan. Walang dokumento na naglilipat ng ari-arian sa ibang tao. Nakahinga ako ng maluwag. Kaya ang bahay ay akin pa rin legally. Ngunit may problema. Ano iyon? Ang inyong anak ay pumirma ng isang accommodatum contract. Ano iyon? Ito ay isang kontrata kung saan pinapayagan ng may-ari ang ibang tao na gamitin ang kanilang ari-arian ng libre sa loob ng isang takdang panahon. Sa kasong ito, pinirmahan ng inyong anak ang isang kontrata pabor kay Ginoong Frank at Ginang Sarah Miller, ang mga magulang ng inyong manugang, sa loob ng 2 taon. Naramdaman kong dumaloy ang dugo sa aking ulo. Ngunit wala siyang karapatang pumirma niyan. Akin ang bahay. Eksakto. At nandoon ang legal na problema. Pinirmahan ng inyong anak ang kontratang iyon gamit ang isang power of attorney na inaangkin niyang mayroon siya sa inyo. Ngunit nang suriin ko ang mga dokumento, nakita kong peke ang power of attorney na iyon. Pek? Ang pirma na lumilitaw bilang inyo ay hindi tugma sa inyong tunay na pirma. At ang petsa ng dokumento ay nagsasabing pinirmahan ito 1 taon na ang nakakaraan. Ngunit ayon sa aking mga investigasyon, hindi kayo kailanman pumunta sa notary office na iyon. Nakausap ko ang notaryo at wala siyang record ng inyong pagpunta doon noong araw na iyon. Pinikit ko ang aking mga mata. Pinalsipikan ni Michael ang aking pirma. Ang sarili kong anak. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay walang bisa ang kontrata. At ibig sabihin nito ay maaari tayong magpatuloy sa isang kaso para sa pandaraya at maling paggamit. Bukod pa rito, maaari tayong humiling ng agarang order ng pagpapaalis para sa kasalukuyang mga nakatira sa inyong bahay. Gaano katagal ito? Kung mabilis tayong kumilos at sa ebidensya na mayroon tayo, maaari tayong magkaroon ng utos ng korte sa loob ng 2 o 3 araw. Pagkatapos, isang sheriff ang magsasagawa ng pagpapaalis. Maaari din tayong mag-file ng criminal charges laban sa inyong anak para sa pamimiki ng mga dokumento. Mabilis ang tibok ng puso ko. Criminal charges laban kay Michael. Ginoong Davis, mayroon bang paraan para mabawi ang aking bahay nang walang nang hindi mapupunta si Michael sa kulungan? Nagkaroon ng katahimikan. Ginang Parker, naiintindihan ko na siya ay inyong anak, ngunit ang ginawa niya ay isang seryosong krimen. Kung hindi tayo mag-file ng kaso, maaari niya itong gawin muli o gumawa ng mas masahol pa. Alam ko, ngunit maaari ko bang pag-isipan? Naman. Ngunit bawat araw na lumilipas ay isang araw pa na ang mga taong iyon ay naninirahan sa inyong bahay ng iligal. Naiintindihan ko. Bigyan mo ako ng 1 araw. Bukas, ibibigay ko sa iyo ang aking sagot. Okay, tatawagan kita bukas. Binaba niya ang telepono. Nandoon lang ako na hawak ang telepono, nanginginig. Kinagabihan, naglakas loob ako at naglakad papunta sa aking bahay. Gusto ko lang itong makita. Gusto ko lang malaman na naroon pa rin ito. Dahan-dahan akong naglakad, humawak sa mga pader kapag nakaramdam ako ng pagkahilo. Sinabi ng doktor na dapat akong magpahinga, ngunit hindi ko kaya. Kailangan kong makita ang aking bahay. Nang makarating ako sa aking kalye, huminto ako. Naroon iyon. Ang aking bahay na may pader na ladrilyo, ang aking kahoy na pinto, ang aking bintana na may mga kortina na tinahi ko, ngunit lahat ay mukhang iba. Mayroong mga bagong taniman sa pasukan. Mga taniman na hindi ko inilagay doon. Ang pintura sa pinto ay napalitan. Ngayon ito ay kulay berde na hindi ko kailanman pipiliin. At sa bakuran ay may nakasabit na mga damit. Mga damit na hindi akin. Lumapit ako, mabilis ang tibok ng puso. Nakikita ko sa bintana ng sala at ang nakita ko ay sumira sa aking puso. Mayroong mga bagong muebles, isang malaking leather couch na sumasakop sa lugar kung saan naroon ang aking lumang tela na sofa, isang malaking telebisyon sa dingding, isang glass coffee table. Lahat ng akin ay nawala na parang hindi ako kailanman umiral. May maitutulong ba ako? Nagulat ako. May isang matandang lalaki sa pinto. Siguro mga 65 na siya, may kulay abong buhok at salamin. Nakasuot siya ng plaid shirt at jeans. Si Frank, ang ama ni Jessica.
Ako lang ni. May hinahanap ba kayo? Tiningnan niya ako ng maihinala na parang ako ay isang estranghero, na parang hindi ako ang may-ari ng bahay na iyon. May nabasag sa loob ko, ngunit hindi ko siya bibigyan ng kasiyahan na makita akong umiyak. Mali po ang bahay na pinuntahan ko, sabi ko sa kalmadong boses. Paumanhin. At humarap ako. Naglakad ako pabalik sa bahay ni Aling Tess na may mga luha na dumadaloy sa aking mga pisngi. Ngunit hindi iyon luha ng kalungkutan. Iyon ay luha ng galit. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Abogado Davis. Ginoong Davis, ipagpatuloy ang lahat. Sigurado kayo? Ganap na sigurado. Gusto kong mabawi ang aking bahay at gusto kong makamit ang katarungan. Naiintindihan. Ipapafile ko ang mga dokumento bukas mismo. Sa pinakamabilis na 3 araw, magkakaroon tayo ng utos ng korte. Salamat, Ginang Parker. Alam kong mahirap ito, ngunit ginagawa ninyo ang tama. Alam ko. Binaba ko ang telepono. Umupo ako sa kama, nakatingin sa bintana patungo sa aking bahay, at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman kong may kontrol ako. Akala ni na Michael at Jessica na kaya nilang kunin ang lahat mula sa akin. Akala nila ay mahina ako na ako ay biktima. Ngunit nagkamali sila at malapit na nilang malaman. Ang sumunod na 3 araw ay ang pinakamahaba sa aking buhay. Hindi dahil sa pisikal na sakit. Unti-unti nang bumababa iyon. Ang therapy na ginagawa ko tuwing umaga sa bahay ni Aling Tess ay gumagana. Kaya ko nang maglakad ng hindi nahihilo. Kaya ko nang humawak ng tasa ng kape nang hindi nanginginig. Hindi. Ang kumakain sa akin ay ang paghihintay. Ang paghihintay sa utos ng korte. Ang paghihintay na matapos ang lahat ng ito. Tinawagan ako ni Ginoong Davis tuwing hapon para magbigay ng update. Naipasa ko na ang kaso, Ginang Parker. Sinusuri na ng hukom ang mga dokumento. Kailangan pa namin ng isang pirma at karagdagang testigo. Bawat tawag ay nagbigay sa akin ng pagkabalisa at pag-asa ng sabay. Sinubukan ni Aling Tess na libangin ako. Halika, Emily, tulungan mo akong gumawa ng cookies. Manood tayo ng soap opera. Sabihin mo sa akin kung ano ang pakiramdam mo ngayon. Siya ay mabait, pasensyosa, ngunit hindi ako makapag-concentrate sa anuman maliban sa aking bahay, sa pagbawi ng sa akin at pagharap kay Michael. Sa ikalawang araw pagkatapos umalis sa ospital, sa wakas ay dumalaw si Michael sa akin. Binalaan ako ni Aling Tess mula sa pinto. Emily, nandito ang anak mo. Naramdaman kong bumaliktad ang aking sikmura. Gusto mo bang sabihin ko sa kanya na wala ka rito? Hindi. Papasukin mo siya. Kailangan ko siyang makita. Kailangan kong tingnan siya sa mata. Pumasok si Michael sa sala na may hindi sigurado na hakbang. Mukha siyang pagod, mas payat kaysa noong huli ko siyang nakita sa ospital. Nanay. Umupo siya sa armchair sa harap ko. Discreet na nawala si Aling Tess patungo sa kusina. Nananatili kaming tahimik ng matagal. Tiningnan niya ang sahig. Tiningnan ko siya. Sa wakas, nagsalita siya. Hindi ko alam na umalis ka na sa ospital. Sana ay sinundo kita. Para ihatid ako saan, Michael? Sa bahay na ibinigay mo sa iyong biyenan? Nagulat siya. Nanay, akala ko mamamatay ka na. Sabi ng mga doktor iyon. Hindi kailanman sinabi ng mga doktor na mamamatay ako. Sabi nila hindi nila alam kung gaano katagal ako magiging koma. May pagkakaiba. Natakot ako. Natakot sa ano? Sa maiwan na may sakit na ina? Sa kailangan akong alagaan? Hindi iyon. Natakot ako na mawala ka. At nang iminungkahi ni Jessica Nati. Jessica. Hindi ko naiwasan ang mapait na tono. Naman, si Jessica, gusto lang niyang tumulong. Tumulong sa pagbibigay ng bahay ko sa kanyang mga magulang ay pagtulong. Kailangan nila ng tirahan. Naibenta na nila ang kanilang bahay para bayaran ang mga utang. At kailangan ko rin ang aking bahay, Michael. Ang bahay na binili ko gamit ang aking pawis. Ang bahay kung saan kita pinalaki. Naputol ang boses ko sa huli. Tinabunan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Paumanhin, nanay. Sobrang paumanhin. Bakit mo ginawa?
Tumingala siya. Pula ang kanyang mga mata. Bakit? Dahil hindi ko alam ang gagawin. Napakamahal ng ospital. At patuloy na sinasabi ni Jessica na kailangan nating maging praktikal, na walang nakatira sa bahay mo, na aalagaan ito ng kanyang mga magulang, na ikaw na hindi ka nababalik. Ngunit bumalik ako. Halos bulong ang kanyang boses. Bumalik ka. At ngayon, ano ang gagawin natin? Hindi ko alam, nanay. Nakatira na ang mga magulang ni Jessica. Dinala na nila ang lahat ng kanilang muebles. Gumawa na sila ng mga pagbabago sa bahay. Nagpipinta, nagkukumpuni ng walang pahintulot ko. Alam ko. Alam mo ba ang ginawa mo, Michael? May ideya ka ba? Tiningnan niya ako na naguguluhan. Pinalsipika mo ang pirma ko. Pumirma ka ng kontrata gamit ang isang peking power of attorney. Iyon ay pandaraya. Ito ay isang kriminal na pagkakasala. Namutla siya. Paano mo nalaman iyan? Dahil kumuha ako ng abogado at inimbestigahan niya at natagpuan niya ang dokumento na may peking pirma ko. Nanay, hindi ako. Si Jessica ba ang pinalsipika ba ni Jessica ang pirma ko? Nananatili siyang tahimik. Sagutin mo ako, Michael. Siya may kilala siyang isang notaryo na gumawa ng mga papeles. Pinirmahan ko lang bilang testigo. Pinikit ko ang aking mga mata. Kaya mas masahol pa pala sa akala ko. Hindi lang nila kinuha ang aking bahay, planado ang lahat. Nagplano sila at hindi mo naisip na mali iyon? Akala ko hindi ka nagigising. Mahina ang kanyang boses. Akala ko hindi mo na kailanman malalaman. Binuksan ko ang aking mga mata at tiningnan siya. Talagang tiningnan siya at nakita ko ang isang lalaki na hindi ko na nakikilala, isang mahina na lalaki, minanipula, nawawala. Michael, 60 taong gulang ako. Nagtrabaho ako sa buong buhay ko. Nakaligtas ako sa pagkawala ng iyong ama. Nakaligtas ako sa kahirapan. Nakaligtas ako sa 6 na buwan sa koma. At makakaligtas din ako dito. Nanay, babalik ko ang aking bahay, may tulong mo man o wala. Ano ang gagawin mo? Ginawa ko na. Nag-file ako ng kaso. Sa loob ng 1 o 2 araw, magkakaroon ng eviction order at kailangan ng umalis ng mga magulang ni Jessica. Tumayo siya ng balisa. Hindi mo iyan magagawa. Wala silang pupuntahan. Wala rin akong mapupuntahan, Michael. Umalingaw ang boses ko sa maliit na sala. Natigilan siya. Nagising ako mula sa koma at sinabihan ako ng sarili kong anak na maghanap ng ibang matitirhan. May ideya ka ba kung ano ang naramdaman ko? Ngayon, dumadaloy ang luha sa aking mukha. 6 na buwan akong lumaban para sa aking buhay. 6 na buwan sa dilim. At nang sa wakas ay bumalik ako, ang unang narinig ko ay kinuha nila ang lahat mula sa akin. Ang aking bahay, ang aking tahanan, ang aking lugar sa mundo. Nanay, pakiusap. Hindi, Michael. Wala nang pakiusap. Nakapagdesisyon na ako. Papatayin ako ni Jessica kung gagawin ko ito. At naroon iyon ang katotohanan. Hindi siya nagmamalasakit sa akin. Nagmamalasakit siya kay Jessica. Kung gayon, alam mo na kung sino ang pipiliin. Nandoon lang siya, nakayuko ang mga balikat talunan. Ano ang gusto mong gawin ko? Gusto kong kausapin mo ang mga magulang ni Jessica. Gusto kong sabihin mo sa kanila na mayroon silang 3 araw para lisanin ang aking bahay bago dumating ang sheriff. Kailangan nila ng mas maraming oras. Kailangan ko ng mas maraming oras para makabawi mula sa koma. Ngunit hindi tayo binibigyan ng buhay ng kung ano ang kailangan natin, Michael. Binibigyan tayo nito ng kung ano ang nararapat sa atin. At ano ang nararapat sa akin? Tiningnan ko siya ng direkta sa mata. Kailangan mo iyang desisyonan sa iyong sarili. Umalis siya pagkatapos ng ilang sandali nang hindi ako niyayakap, nang walang sinasabi pa. Humalik lang siya at umalis. Lumabas si Aling Tess mula sa kusina nang marinig niyang sumara ang pinto. Okay ka lang, anak? Hindi ko alam, Aling Tess. Hindi ko alam. Niyakap niya ako at umiyak ako muli. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng kalayaan dahil sa wakas ay nasabi ko ang lahat ng kailangan kong sabihin.
Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame, iniisip ang lahat. Naisip ko si Michael noong bata pa siya, kung paano niya ako niyayakap, kung paano niya sinabi na mahal niya ako. Naisip ko ang araw ng kanyang graduation, kung paano niya ako hinanap sa karamihan para ngumiti sa akin. Naisip ko ang lahat ng pangako na ginawa niya sa akin. Paglaki ko, aalagaan kita. Hindi kita kailanman iiwan mag-isa. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Kailan nagbago ang lahat? Kailan siya naging ganitong tao na inuuna ang kanyang asawa bago ang kanyang sariling ina? Sa anong sandali ko nawala ang aking anak? Kinabukasan ng umaga, tinawagan ako ni Ginoong Davis. Ginang Parker, may magandang balita ako. Pinayagan ng hukom ang utos ng pagpapaalis. Ipatutupad dito sa susunod na araw ng alas 10 oras ng umaga. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Napakabilis? Nakita ng hukom ang ebidensya ng pamimigay at itinuring itong isang urgent case. Mayroon ding arrest warrant laban sa inyong anak at laban sa taong nagpalsipika ng mga dokumento, ngunit iyon ay ipapatupad pagkatapos ng pagpapaalis. Arrest warrant? Para sa pandaraya at pamimigay ng mga dokumento, ngunit maaari pa rin nating pigilan iyon kung gusto ninyo. Kung ibabalik ng inyong anak ang bahay ng voluntaryo at aaminin ang krimen, maaari tayong magkaroon ng kasunduan. Pinikit ko ang aking mga mata. Arrest warrant. Maaaring makulong ang aking anak. Bigyan mo ako hanggang bukas. Kakausapin ko siya. Okay, ngunit ang pagpapaalis ay mananatili. Hindi iyon mapipigilan. Naiintindihan ko. Binaba ko ang telepono. Tiningnan ako ni Aling Tess mula sa pinto ng kusina. Bibigyan mo ba siya ng isa pang pagkakataon? Hindi ko alam, ngunit kailangan kong subukan sa huling pagkakataon. Kinagabihan, pumunta ako para hanapin si Michael. Hindi sa aking bahay. Ayaw ko pang makita ang mga magulang ni Jessica. Pumunta ako sa kanyang trabaho. Ito ay isang gusali ng opisina sa downtown, moderno, na may mga pader na salamin at seguridad sa pasukan. Hiningan ko ang gwardiya na tawagan si Michael. Sabihin mo nandito ang nanay niya. Ginawa ng gwardiya ang tawag. Ilang minuto pagkatapos, bumaba si Michael. Mukha siyang nagulat. Nanay, anong ginagawa mo rito? Kailangan kitang kausapin. Maaari ba tayong pumunta sa isang lugar? Tiningnan niya ang kanyang relo. May meeting ako sa kalahating oras. Mas mahalaga ito. Bumuntong hininga siya. May coffee shop isang block ang layo. Umupo kami sa isang mesa sa likod. Nag-order siya ng kape. Nag-order ako ng tsaa. Nang dumating ang mga inumin, nagsalita ako. Sa susunod na araw ng alas 1:00 ng umaga, darating ang isang sheriff sa bahay. Ipatutupad niya ang isang eviction order. Kailangang umalis ng mga magulang ni Jessica. Namutla si Michael. Ginawa mo na? Nanay, wala silang pupuntahan. Hindi ko problema iyon, Michael. Iyan problema. Ikaw ang naglagay sa kanila doon. Ikaw ang magpaalis sa kanila. At ano ang gusto mong gawin ko? Itapon sila sa kalye? Gusto kong maghanap ka ng solusyon, ngunit huwag mong gawin sa kapinsalaan ng aking bahay. Hinaplos niya ang kanyang buhok na bigo. Iiwanan ako ni Jessica kung gagawin ko ito. At naroon na naman. Jessica. Palaging si Jessica. At ako. Michael, hindi ba ako mahalaga? Mahalaga ka, nanay. Pero Pero ano? Pero mas mahalaga siya. Hindi siya sumagot. At ang katahimikan na iyon ang lahat ng sagot na kailangan ko. Tumayo ako. May isa pa kang dapat malaman. Ano? May arrest warrant laban sa iyo para sa pandaraya. Ngunit maaari ko pa rin itong pigilan kung gagawin mo ang tama. Ang tama? Ibalik mo sa akin ang aking bahay. Umamin ka na nagkamali ka at siguraduhin mong umalis ang mga magulang ni Jessica ng payapa. Gawin mo iyon. At ibababa ko ang mga criminal charges. Tiningnan niya ako ng malaki ang mata. Ipapadala mo ako sa kulungan. Hindi ko iyon gusto gawin, Michael. Ikaw ang anak ko.
Ngunit kung pipilitin mo ako, gagawin ko iyan. Hindi ako makapaniwala na sinasabi mo iyan. Hindi rin ako makapaniwala sa maraming bagay na nangyari, ngunit narito tayo. Umikot ako para umalis. Nanay, hintay. Huminto ako ngunit hindi ako humarap. Anong nangyari sa atin? Basag ang kanyang boses. Kailan tayo naging ganito? Dahan-dahan akong humarap. Naging ganito tayo nang tumigil ka sa pagiging anak ko at naging asawa lang ni Jessica. At umalis ako sa coffee shop. Nang gabing iyon, tinawagan ako ni Michael. Nanay, nakausap ko si Jessica. Nakausap ko ang kanyang mga magulang. Lalabas sila sa bahay bukas. Naramdaman kong may malaking ginhawa. Talaga? Hindi sila masaya. Galit na galit si Jessica sa akin pero aalis sila. Salamat, Michael. Ibababa mo ba ang mga kaso kung magiging maayos ang lahat bukas? Okay. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Nanay, paumanhin. Talagang paumanhin. Alam ko. Mapapatawad mo ba ako balang araw? Pinikit ko ang aking mga mata. Hindi ko alam, Michael. Siguro. Ngunit magtatagal iyon. Naiintindihan ko. Mahal kita, anak ko. Palagi kitang mamahalin. Ngunit hindi ibig sabihin yan na hahayaan kitang saktan ako muli. Naiintindihan ko. Binaba namin ang telepono at nandoon lang ako na nakaupo sa kama na maihawak na telepono, pakiramdam na walang laman at puno ng sabay. Walang laman dahil may nawala ako sa aking anak na hindi na kailanman magiging pareho. Puno dahil sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ipinagtanggol ko ang aking sarili. Madaling araw ng pagpapaalis, kulay abo ang kalangitan. May makapal na ulap na bumalot sa kalangitan ng Maynila na nagbabanta ng ulan. Malalim at basa ang hangin. Maaga akong nagising, 6:00 oras ng umaga, bagamat 10:00 oras ng umaga pa ang order ng pagpapaalis. Hindi ako nakatulog ng maayos. Nagpagulong-gulong ako sa kama buong gabi, iniisip ang mangyayari. Sa loob ng ilang oras, babalik ako sa aking bahay, ang aking bahay. Ngunit hindi ko alam kung anong estado ko ito matatagpuan. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ng mga magulang ni Jessica sa aking mga gamit, sa aking mga muebles, sa aking mga alaala. Naghanda si Aling Tess ng kape at muffin para sa almusal. Kailangan mong kumain ng kaunti, Emily. Mahabang araw ito. Sinubukan kong kumain, ngunit naninikip ang lalamunan ko. Hindi ko kaya, Aling Tess. Masyado akong kinakabahan. Alam ko, anak, pero kailangan mo ng lakas. Uminom ako ng kape. Mainit, nakaka-relax. Gusto mong samahan kita? Hindi, ito ay isang bagay na kailangan kong gawin mag-isa. Tumango siya ng may pag-unawa. Pero kung kailangan mo ako, tawagan mo lang. Narito ako. Salamat. 9:30, umalis ako sa bahay ni Aling Tess. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa aking kalye. Mabilis ang tibok ng puso ko na naririnig ko sa aking mga tenga. Nang makarating ako sa kanto, nakita kong may nakaparadang opisyal na sasakyan sa harap ng aking bahay. Puti ito na may mga opisyal na letra sa gilid. Nakatayo si Abogado Davis sa tabi ng sasakyan, kausap ang isang nakasuot unipormeng lalaki. Siguro si Officer Reyes. Nang makita ako, lumapit sa akin ang abogado. Ginang Parker, magandang umaga. Magandang umaga, Ginoong Davis. Kumusta ka? Kinakabahan. Naiintindihan ko. Ipakilala ko sa inyo si Officer Reyes. Siya ang magpapatupad ng utos. Si Officer Reyes ay isang lalaki na mga 40 taong gulang na may bigot at seryosong ekspresyon. Iniabot niya ang kanyang kamay. Ginang Parker, paumanhin na kailangan ninyong pagdaanan ito. Salamat. Alam ninyo ba kung ang mga nakatira sa ari-arian ay may kamalayan sa pagpapaalis? Sinabihan sila ng aking anak kahapon. Sabi nila ay voluntaryo silang lalabas. Mabuti. Mas madali ang mga bagay-bagay. Ngunit gayunpaman, kailangan kong ipatupad ang utos ng formal. Tiningnan ko ang aking bahay. Sarado ang mga kortina. Walang senyales ng paggalaw. Nandoon pa ba sila? Iyan ang malalaman natin.
Alas 10 oras eksakto, kumatok si Officer Reyes sa pinto. 3 beses siyang malakas na kumatok. Officer, opisina ng sheriff. Binuksan niya ang pinto. Naghintay kami. Wala. Kumatok siya muli. Mayroon kayong order ng pagpapaalis. Buksan ang pinto o kailangan kong pwersahin ang pagpasok. Sa wakas, bumukas ang pinto. Nandoon si Frank, ang ama ni Jessica. Mukha siyang pagod, talunan. Nakasuot siya ng gusot na kamisa at jeans. Aalis na kami, sabi niya sa isang basag na boses. Nililisan niyo ba ang ari-arian? Tinatapos lang namin ang pag-impact. Mayroon kayong 30 minuto. Tumango si Frank at tumabi. Nauna ang opisyal, pagkatapos si Abogado Davis, at sa wakas ako. Pumasok ako sa sarili kong bahay sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit kalahating taon, at ang nakita ko ay sumira sa aking puso. Lahat ay iba. Ang mga pader na pininturahan ko ng cream ay puti na ngayon. Ang pulang sahig na tile na pinaghirapan kong ilagay ay may mga alpombra na ngayon. Ang sala, kung saan naroon ang aking lumang floral fabric sofa, ay may malaking leather couch na nakita ko sa bintana. Ang glass coffee table, isang modernong lampara na hindi bumagay sa anuman. Sa mga dingding ay may mga larawan ng pamilya ni Jessica. Mga larawan na hindi ko kilala, mga taong hindi ko kailanman nakita. Na parang ang aking buhay, ang aking kasaysayan ay nabura. Nasaan ang aking mga muebles? Lumabas ang aking boses na nanginginig. Naglalagay si Frank ng mga gamit sa isang kahon. Iniimbak namin sa likod ng bahay. Akala namin ay hindi ka nababalik. Ang imbakan, ang aking mga muebles, ang aking mga alaala na nakakulong sa isang imbakan na parang basura. Naglakad ako patungo sa kusina. Nawala ang aking kahoy na mesa, ang pininturahan ko mismo. Sa lugar nito ay isang glass table na may mga silyang metal. Ang aking lumangkalan, kung saan ako nagluto ng libu-libong pagkain para kay Michael, ay napalitan ng bagong makintab na kalan. Kahit ang mga pinggan ay napalitan. Wala na ang aking mga basag na tasa. Ang aking mga ceramic plate na may bulaklak. Lahat ay bago, moderno, impersonal. Nasaan si Ginang Sara? Tanong ng opisyal. Nasa kwarto, nag-impact. Naglakad ako patungo sa mga silid tulugan. Ang dating silid ko ay may king-size bed na hindi ko nakikilala. Iba ang mga kortina. Puno ang closet ng mga damit na hindi akin. Sa silid ni Michael, ang dating silid niya noong bata pa siya, natagpuan ko si Sara. Siya ay isang babae na mga 60 taong gulang, payat, na may kulay kape na buhok at hikaw na perlas. Nagtitiklop siya ng mga damit at inilalagay sa mga maleta. Nang makita niya ako, huminto siya. Nagtinginan kami ng tahimik sandali. Ginang Parker, sabi niya sa wakas. Malamig ang kanyang boses. Hindi ko inakala na babalik ka pa. Well, bumalik ako. Sinabi sa amin ni Michael na malubha ang iyong sakit. Na marahil ay hindi ka nagigising. Bumalik siya sa pagtitiklop ng mga damit ng biglaang paggalaw. Hindi ito patas. Wala kaming mapupuntahan. Inalok sa amin ni Michael ang bahay na ito. Wala kaming ginawang mali maliban sa manirahan sa isang bahay na hindi iyon ang walang pahintulot ko. Hindi kailangan ang iyong pahintulot. Nasa koma ka. May karapatan si Michael na, walang karapatan si Michael. Akin ang bahay na ito, akin lang at alam mo iyan. Isinara niya ang maleta ng malakas. Tama si Jessica tungkol sa iyo. Ikaw ay isang makasariling babae. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang sampal. Makasarili dahil gusto kong bawiin ang sarili kong bahay. Dahil hindi ko iniisip ang iyong anak. Dahil inilagay mo siya sa ganitong sitwasyon. Galit na galit si Jessica sa kanya. Ang kanilang kasal ay, kung nasa problema ang kasal ng aking anak, iyon ay dahil sa maling desisyon niya, hindi dahil sa akin. Hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko ng perpekto. Samantalahin mo ang aking sakit at ngayon na nagising ako, nagagalit ka dahil kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan. Tiningnan ako ni Sara ng mga matang puno ng galit. Balang araw mag-iisa ka, Ginang Parker, ganap na mag-iisa, at maintindihan mo kung ano ang mawalan ng lahat. Ang kanyang mga salita ay nanatiling nakalutang sa hangin. Lumitaw si Officer Reyes sa pinto.
Ma'am, mayroon kayong 20 minuto para tapusin ang pag-iimpake. Dinala ni Sarah ang kanyang mga maleta at umalis sa silid nang hindi ako tinitingnan. Nananatili akong nakatayo sa silid na dating kay Michael, na may mabigat na bigat sa aking dibdib. Lumabas ako sa pasyo. Kailangan ko ng hangin. Kailangan kong makita ang aking puno ng mansanas. Ngunit nang makarating ako sa pasyo, huminto ako. Ang puno ng mansanas ay pinungusan, malubhang pinungusan. Ang mga sanga na dating umabot sa bubong ng bahay ay ngayon ay maikling tuod. Wala nang mansanas, walang berdeng dahon, tanging mga hubad na sanga na parang tuyong buto na nakaturo sa kulay abong langit. Ano ang ginawa mo dito, bulong ko? Naglalabas si Frank ng mga kahon mula sa imbakan. Masyadong lumalaki ang puno. Nakaharang ito. Pinapunasan namin. Nakaharang ito. Umabot ang mga sanga sa bintana ng silid-tulugan at nahuhulog ang mga mansanas at dinudumihan ang pasyo. Naramdaman kong nagliliyab ang luha sa aking mga mata. Ang puno na.